Hello mga karadyo, magandang gabi sa inyong lahat. Ang oras ay alas 8 ng gabi. Ito ang aking video number 54. Maikli lang to mga karadyo. Gusto kong ipakita sa inyo yung ginawa kong antena. Ito ay combination ng ang pinagkunan ko nito na sukat ay yung ginagawa kong 7-element long boomer antena, directional na pang 2 meter. At ganun din yung 10-element ko na owl antena, yung long boomer din, ang haba ay 17 feet. Ngayon, bakit ginawa ko yon? Kasi may nag-request sa akin na magpagawa ng 9-element long boomer. Since na wala akong sukat noon na galing sa or computer generated na software, so ang ginawa ko, kinumbine ko yung dalawang antena, at ito yung outcome ng 9-element Yagi. Ito po yon. Ayan, okay, so makikita ninyo itong antena. Sandali lang ha. May dadaan. Kaya ba? Okay. So may dumating na tricycle. Nakahamba lang ako sa kalye. So ito po yung 9-element Ayan. Yan po yung 9-element long boomer antenna. Ito ay 15 feet long. Yun yung lumabas doon sa pinagsama kong data ng 7-element at saka yung 10-element na ginagawa ko. Okay? So, ito ay pinadesign ito sa akin para sa kalat na frequency. 144 to 148 MHz. Sabi ko, paano ko kaya gagawin yon? Well, ayun. Sige, tingnan natin. Kasi ang totoo niyan mga karadyo, design ito, alam niyo naman yung ginawa kong mga antena is designed for amateur frequency. At totoo naman, dahil ang naging SWR nito kanina, nung hinahanap ko, napalalim ko ng 1.02 ang SWR sa 145 MHz. At ang kanyang return loss ay nasa approximately minus 30 dB. Okay? Pero yung katabing frequency niya ay doon sa itaas, umabot ng 1.2, 1.3 ang SWR. At doon sa baba ay medyo mataas, 1.4. Samantalang dahil ang requirement sa akin ay 14408, may 146.4, may 147.5. So medyo kalat yon. So hinanap ko at binalanse ko na lang. At ito yung outcome, Ito yung outcome. Ito mga karadyo, yung naging dimension niya, yung outcome ng SWR ng ganitong status na gamma match. So tingnan natin Ito yung kable ha mga karadyo. Bababa na natin. So, eto siya. Ayan mga karadyo, yan yung naging outcome niya, So, from 144 to 148, lahat ay less than 1.2. So, dyan ko na lang siya binalanse. Less than 1.2. Ngayon, kung titignan natin yung S11 niya, yung return loss, lahat yan ay nasa mas malalim ng minus 20 dB. Ayan. Tignan natin ang impedance. Reactance. Ayun. So, hindi siya tumama sa 0, Nasa 5 ohms. Okay. Ano ba yung kanina? Ito, yung kanyang resistance ay hindi lumalayo sa 50 ohms.
kanyang impedance ay almost ganun din. Ayan. Mapapansin nyo mga karadyo, no? Yung kung iikot natin sa 145 yan, kita nyo, nandun yung halos eksaktong 50 ohms na nasa gitna ng ating graph. 146 yung gitna, yung medyo mas nasa bandang kaliwa is 1.5 ay 145 megahertz. So halos 50 ohms din. Okay? Kaya yan ang naging outcome ng ating pinagsamang data ng ng 7 element na long boomer na ginagawa ko at yung 10 element na long boomer na ginagawa ko. Yung 7 element ay 10.5 feet. Yung 10 element ay 17.6 feet. Itong 9 element na ito ay 15 feet. Ayan. Kaya design din to sa amateur, mga karadyo. Actually, twin ito, no? Sa susunod na video ko ay ipapakita ko sa inyo kung ano naman yung outcome nito kapag ito ay ginawang twin. Kasi hindi pa ako nakagawa ng harness. Ayan. So, malayo yung pagdadalhan nito. At yun ang requirements niya. So, yun lang mga karadyo. Maraming salamat at sana nagustuhan nyo. And later on, after na ma-present ko yung twin na outcome nito, ay sasabihin ko kung ano yung eksaktong dimension nitong antena. Para pag may time kayo, pwede nyo pag-practicean. Okay? So, maraming salamat. 73 DW1 YBX.